ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. So Adonai, Kyria, Omnipotente, Patri, Kisai, Teia, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasang, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopus Kalinisis. Sa umaga ito, binaba ko ang aking espiritu upang sa inyo ay maglikha ng mga bagay-bagay. Magmagsiyo po kayo lahat at inyong mga anak. Pakinggan ang aking tinig. Linihin ang bawat salita na aking ipagkakaloob para sa iyo. Katotohanan na akong Diyos ninyo ay Diyos ng pag-ibig. Ako ang ibig sa inyo na kayo aking nilikha sa daigdig na ito. Kayo'y aking mga anak sa wakas ng panahon na kayo'y aking iniangat mula sa pagiging alipin. Kayo'y narito at kayo'y aking pinagkakalooban ng mga gantimpala na aking daladala bilang aking pangako sa aking pagpabalik sa wakas ng panahon. Ngayon ang lahat, mga anak, ang mga huling araw na aking tinuwan na ibinubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, sa aking mga anak na patuloy na sa aking sumasunod at lumalaki. Sa inyong pagtanggap sa akin, kayo na nga ay aking mga lingkod sa iba't ibang pamamaraan. Bilang bahagi ng aking katawan, kayong lahat ay pampay-pantay sa aking harapan. Itinutubit ko ang bawat mga maling ginagawa ng tao sapagkat nais ko kayong mga anak, kayo ay makasunod ng lubos upang kayo'y magtagumpay. Ang pagtatagumpay ang aking ninanais para sa lahat. Mga anak, ang aking batas panlinis. Ilan ang salamin ng buhay. Salamin ang inyong kaluluwa na marapat ninyong suriin ang bawat ninyong mga gawa na kayo ay makasunod at makatupad upang kayong lahat ay magtamo ng aking gantimpala, buhay na wala ng iwan. Wala itong katulad, walang halaga na katumbas dito sa lupa. Hindi ninyo ito mabibili ng anumang yaman o salapi dito sa lupa. At ang araw na ito na aking itinakda, ito ang araw ng aking pakipagtipan sa inyo. Pakikipagtipan upang ang patuloy na liwanag ay inyong makamtan na huwag na kayong bumalik sa dating buhay. Buhay ng kadiliman.
na lagi sa tuwina ang kasalanan ay nung nagagawa. Mga anak, ito ang pag-ibig na inihandog sa inyo na ang aking buhay bilang Kristo na nagkatawang tao ay aking ipinakita ang matuwid na daan na marapatularan ng bawat isa. Matuwid na daan ng inyong pananampalataya patungo sa aking harapan. Lagi akong naghihintay, lagi akong naghahanap sa aking mga anak na tunay ng sasamba sa akin, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ako'y upon na dumating, taglay ko nga ay tabak, na magkabila ay tanim. Salita na aking ibubuhos sa inyo, liwanag na magbibigay tanglaw sa isipan ng aking mga anak na nagdaramdam dahil sa mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Ngunit winiwik ako sa inyong lahat, ano man ang pagsubok na dumating at dumating, tanggalan ninyo ang aking salita. Tanganan ninyo ang aking kapangyarihan. Ako'y inyong tawagin sa aking bagong pangalan. At ako'y darating na madali. Ako'y laging sumasayin aking mga. Ako'y nangako na hindi ko kayo pababayaan sa oras na inyong kailangan ang aking tulong at pagkalinga. Ang aking pag-ibig ay aking pinagkakaloob ng lubos para sa lahat na aking mga anak. Kaya't aking hinihingi sa bawat isa, ipalaganap ninyo ang aking bagong pangalan, ang aking salita para sa lahat ng tao. Akalin ninyo ang lahat ng tao sa daigdig, sapagkat marami na ang nalalasing dito sa lupa na hindi na nila makita ang tunay na liwanag, malibang ang aking kapangyarihan, ang aking salita, ang ibubuhos ko sa bawat isa. Kayo na aking mga anak ay aking isinusugo. Kayo'y aking mga lingkod upang akayin ang lahat ng tao tungo sa isang matuwid na pananampalataya, matuwid na pamumuhay, matuwid na pag-iisip, payapang kalooban na puno ng pag-ibig, aalisin ng puot at galit, sapagkat ito sa bugso ng damdamin ng tao, doon ang tao ay nagkakasala. Nagkakasala ang tao dahil sa kanyang damdamin. Nakakalimutan ng aking salita at turo at aral. Ngunit mga anak, kayo aking mga hinilang sa wakas ng panahon. Mula sa inyo na aking mga hinilang, ako ay hihirang pang muli.
sapagkat bistay na ay bibistayin pa. Pili na ay pipiliin pa. At sa buting-butil, doon ako ay kukuha. Doon ako ay pipili. Mula sa inyo ay muli akong hihirang. Hihirang ng tatapat ko sa 144,000 na mga nagtagumpay sa una at sa ikalawang misteryo na naging lingkod ko sa mundong ito. Mapalad kayo aking mga anak. Mapalad kayong nananatili. Nagsisikap na makasunod sa aking mga batas. Narito ako, mga anak. Hinahaplos ko ang bawat isa. Niyayakap ko kayo, aking mga anak. Sa oras ng inyong pagdadalamhati, sa oras ng hirap, pamimighati, sa lahat ng inyong mga dinaramdam sa buhay na ito, ipagkatiwala niyo lahat sa akin. Bukas ang dalawa kong kamay. Naririto ako, mga anak. Laging pagkatandaan ang lahat ng inyong pagtitiis, lahat ng inyong paghihirap, uhaw at gutom, lahat ng sakit ng kalooban na inyong nararamdaman. Yan ay bahagi ng inyong pagkahirap, sapagkat ito ang inyong puhunan upang magkamit kayo ng buhay na walang hanggan. Kayo'y aking mga lingkod. Bagamat iba't iba ang inyong mga gawain, kayong lahat ay aking mga lingkod. At bilang aking mga lingkod, winikap ko nga, unahin niyong ibigin ang Diyos at ibigin niyo ang inyong kapwa tulad ng pag-ibig niyo sa inyong mga sarili. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay inyong maipapakita sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa inyong kapwa-tao. Na anuman ang inyong ginagawa sa inyong kapwa, mabuti man ito o masama, ang lahat ng ito ay ginawa niyo sa akin, sapagkat kayong mga tao ay aking kalarawan. Nilikha ko kayo na aking mga anak. Kayo na nga ba ang mga Diyos na anak na aking pinili at hinirang sa wakas ng panahon? Katotohanan, kayo na nga ang Kristo sa wakas ng panahon. At lagi niyong tatandaan, si Kristo ay nagtiis ng hirap at sakit. Si Kristo ay nagpatawad sa lahat ng gumawa sa kanya ng masama. Si Kristo ay nangaral ng aking salita, sapagkat ipinagkaloob ko ang aking kapangyarihan, at si Kristo ang aking kapangyarihan, ang Verbo na nagkatawang tao. At ngayon, mga anak, kayo ngayon ang Kristo
ay umaasa na kayong lahat ng mga anak ko sa wagas ng panahon ay gampanan ninyo ang pagiging Kristo. Maging makatotohanan ang bawat isa sa lahat ng oras at sandali. Hanggang sa huling hininga ng inyong buhay dito sa lupa. Mga anak, ang aking pangalan ay inyong sambitin at tawagin. Bilang kayo ay naninindigan at nananampalataya na ako ang inyong amang Diyos na kataas-taasan, kagalang-galang, sa pasimula hanggang wakas, at nga ang Alpha at Omega, ang makapangyarihan sa lahat, na hindi ko kayo iiwang duhagin, hindi ko kayo pababayaan sa lahat ng oras. Gayon din naman kung gaano ang pagpapahalagang ipinagkakaloob niyo sa akin, higit ang aking ipagkakaloob para sa inyo. Ang aking salita ay Espiritu. Espiritual ang aking wika, sapagkat sa araw na ito, ang inyong kaluluwa ay aking binigyan ng halaga na aking pinakakain upang kayo'y lumakas, magkaroon ng sigla at buhay. Sapagkat kayo nga ay aking nang binuhay mula sa mga patay, at kayong aking mga anak na buhay na sa wakas ng panahon. Kayo ngayon ang aking isinusubo sa lahat ng dako ng daigdig, ng aking salita ay inyong ipamahagi sa lahat ng tao. Paulit-ulit ang aking salita, mga anak. Paulit-ulit at walang sawa kung nagbibigay ng babala. Paala-ala sa bawat isa, sapagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Lahat kayo ay aking inibig at minahal. Kaya't naririto ako sa tuwing na tinutupad ko ang aking salita, na hindi ko kayo iiwan. Gayon din naman, mga anak kong hinirang, napakapalad ng bansang Pilipinas, na ito ang aking bagong bayan na natagpuan sa wakas ng panahon. Sapagkat ito ang aking lupang hinirang, sa ngayon ay nagdaranas ng pagsubok, sapagkat ito ang nakatakda na aking lilinisin ng aking bakong Jerusalem. Bago pa man ako dumating, taglay ang aking kapangyarihan, taglay ang aking katawan, na hindi na mamatay kailanman, na siya ko rin ipagkakulog sa bawat kong mga anak na hinirang. Mga anak, kung nasaan ang kapayapaan at kaamuan, naroon ang aking gabay at patnubay. Ang inyong Pangulo ng bansang Pilipinas ay aking hinirang na aking anak,
Kaya't mga anak, ang pagtitiwala ninyo sa inyong Ama ng bansa, itinuring kong hari ng lupa, at sinumang dumahagi sa haring ito na aking itinayo, ako ang kanyang nilalapastangan. At sinumang lumapastangan sa aking pagkadiyos at lingkod, ang kapansahan ay naroon naghihintay sa bawat taong makasalanan. Hindi nababatid ng tao ang laki ng kanilang pagkakasala, sapagkat sila'y binulag ng kanilang maling akala. Mga anak, narito ang balong malalim sa pamamagitan ng dilang ito. Dito lumalabas ang mabuting salita. Dito lumalabas ang maruming salita. Ang apoy ng kasalanan na siyang tumutupok sa bawat kaluluwa ng tao na siyang dahilan upang sila'y mabulit sa apoy sa kumukulong asopre sa lawa at karagatan ng impyerno. Ngunit kayong aking mga anak na tumanggap sa akin na patuloy kong pinagkakalooban ng liwanag, mapalad kayo, aking mga anak, sapagkat kayo'y aking tinitikon, kayo'y aking niyayakap, sapagkat ayaw ko mga anak na kayo ay mawalay pa sa akin. Ayaw kong kayo ay mahulog pa sa banging malalim. Kaya ang aking batas panlinis ay naririyan sa inyong harapan. Lagi ninyong susuriin ang inyong mga sarili. Kayo ay magsikap na makasunod. Bagamat walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit sa pamamagitan ng inyong pagsampalataya, sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa aking mga turo at aral, kayo'y aking pinapabanal ng mga anak, sapagkat kayo'y mga banal. Tulad ko na inyong ama, ako ay Diyos na banal. Kaya't maging isa tayo, mga anak. Isang puso, isang isip na ipakita sa inyong mga gawa. Buhay at tunay na Diyos ay sumasa inyo. Sa lahat ng oras at sandali ng inyong buhay, huwag ninyong kalilimutan. Ako ay nakatunghay at walang nalihim ni kabuntiman ay aking nakikita. Kaya mga anak, ang bagong pag-asa at pag-uwi ay narito lagi sa ating mga palat. Narito lagi sa inyong harapan. Mga anak, maraming salamat. Ang kapayapaan ninyo ay sumayin lahat sa umaga nito. Ang bilang leksyon sa aking pamamahala.